Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po. Ako si Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga titos, mga titas. Pasensya na po, medyo blurred ng konti po ha. Hindi mo kailangan makita ang mukha ko eh. Kahit blurred eh. Mainit po pero umuulan na po mga kababayan ko. Ako'y nakasando, hindi ako nakahubad. Kasi mainit pa rin. Ewan ko ba kahit umaambon o umuulan, napakainit pa rin mga kababayan ko. Naalaran nyo ba yung June 10, yung may balita na isang jeepney driver po and then kasama yung asawa niya na nag-body shame mga kababayan ko. Body shaming kasi yung passenger po kasi is medyo, paano magagamitin ko? Basta medyo malaki yung babae mga kababayan ko. Pinapababa po siya. So, ang ginawa ng babae mga kababayan ko, nireklamo niya sa LTFRB mga kababayan ko. O, ito ngayon naging resulta mga kababayan ko ha. What I know, pinagmulta yung jeepney driver at sinuspend. O, okay lang yan, sinuspend muna yung lisensya mga kababayan ko. Eh, para sa akin, mabuti naman, pero naaawa rin ako sa jeepney driver. Anong kakainin ng pamilya niya? Kasama pa yung asawa. Ang problema, ayaw humingi ng tawad. Ayaw mag-apologize yung jeepney driver. Ang hinihingi lang ng babae na pasahero na mag-apologize. Eh, ang tigas. Matigas pa rin ng puso mga babayan ko. Kaya, ayun, rekomendado siya na 15,000 pesos na fine na kukuha ng pera yon. Pwede utang na lang siguro or operator na lang pautangin niya yung jeepney driver niya. Ito naging resulta mga babayan ko. Grabe. Mga kababayan ko, pag ako'y mali, ako'y mag-apologize agad. Kung mali ako eh kitang-kita naman mali yung jeepney driver mga kababayan ko eh. O, kaya ayan, magugutom pamilya mo, ewan ko, sana tulungan ka ng operator. Refused conveyance of a passenger stands by his earlier statement as they appear for a hearing before the Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB today, June 14. The driver suggests that the commuter provoked them, leading to his demand for alignment from the public vehicle. Okay. An apology and admittance that his statements against her were all lies, however, were the only appeal of the passenger to let go of the issue, but the driver's partner vehemently refused to. Ayaw. Paghingi lang po ng tawad talaga yung gusto ko po. Okay. Yung maayos kasi, kaso hanggang ngayon po napakataas pa rin po ng kanilang pride. Tigas ang pride nila ha. Tutuloy na lang po natin. Buti nga, ay sorry. During the hearing, two more passengers who witnessed the incident appeared before the board. One of them attests to the passenger's statement. Grabe. Sa jeep. Ano pinagmamalaki ng... Sorry. Parang narinig ko na nagagalit na po yung driver dahil... Kung ayaw magpasakay, yung iba naman jeepney driver, hindi ko nilalahat ha. Eh, huwag kayong mamasahin na ng jeepney. Sigurado naman may sasakay dyan na medyo malaki. Eh ako, mataba ako ng konti. Huwag naman ganoon. Eh pare-pare tayong mga Pilipino. Eh, konsiderasyon ng mga babayan ko. Hindi naman kasalanan ng mga minsan matatabaan tao. Eh kasi minsan may sakit yan, di ba? May obesity. Pero kung ipapayahan nyo yung tao, eh, may pagkalalagyan kayo. Ayun, yung mama, may paglalagyan na. 15,000 ang ano niya. Ang fine niya mga kababayan ko. Kaya sa susunod tahimik na lang tayo, magtiis na lang tayo, magpasensya na lang tayo mga jeepney driver dyan. Nagpasensya na lang tayo kasi anong magagawa natin kung malaki yung babae, malaki yung mataba yung lalaki. O hindi niya kasalanan yun, di ba? Sabi nga ng mga doktor, may sakit dyan tungkol sa sa medyo malaki ng konti ang pangangatawa ng mga pasahero, di ba? Eh, mabuti sa iyo yan. Anong kakainin mo ngayon, mister? Oh. Ayan, the board hereby recommends to LTO that the driver's license of Mr. Arneto Palisan be suspended in accordance with the Republic Act number 4136. Ayan, LTFRB National Capital Region
And Director Rosette Tamayo said in an order dated yung 25 lang, June 25 mga babayan ko, made public on Wednesday, last Wednesday yan ha. The FTRB also imposed a 15,000 fine on Palisan and the registered operator of his jeepney, namely Flora Magtibay Romero. Bakit pati yung operator? Sabagay siya yung nagmamanage ng jeep na pinapasada ni Mr. Palisan. Ayan. Aral na to sa mga ibang mga driver natin yan, mga namamasada mga kababayan ko. Medyo maging lenient naman tayo sa mga pasahero natin. Ha? Inuulit ko mga kababayan ko, ibang mga jeepney driver nga dapat yung kaliwat kanan waluhan lang. Yung iba ginagawang shaman. Siyempre kailangan ng pera o para kumita ng pinagbibigyan na namin kayo nun. Pero kung magpapaya kayo ng tao na porket medyo malaki ang pangangatawan, ipapahihan nyo na. Hindi gawain matinong tao yan. Gawain yan ng mga, sorry for the word again, sinabi ko na to, gawain yan ng mga capital M-O-R-O-N. Kayo na mag-pronounce nun mga kababayan ko. Sorry for the word again, less education, mapapahamak tayo mga babayan ko. Hindi ko nilalahat. May mga bababari mga pinag-aralan dyan na marunong magkonsidera. May consideration. Yung iba naman, wala. Okay, napara ng jeepney driver, ayan. Mangutang ka na lang sa operator mo na pangkain mo sa araw-araw sa pamilya mo. Magsusori ka lang, hindi mo pa magawa. Ang tigas-tigas ng asawa mo, ang tigas ng pride nyo. O yan, makakain ba ang pride? Sana kung may fried chicken kayo. Kaya naawa ko sa iyo, pero good for you din kasi may kasalanan ng ginawa mo malaking kasalanan ng ginawa mo napahiya ka ng tao di ba? Kaya sa LTFRB, alam mo ang gobyerno naman natin kumikilos naman yan kahit medyo matagal ang konti, kumikilos din yan sa mga alagad ng batas, kumikilos din yan. Medyo matagal nga lang mga kababayan ko, kaya kudos sa LTFRB mga kababayan ko. Mabuhay kayo LTFRB. Konti lang mga kababayan ko sa Grab, matitino ang mga driver. Hindi naman lahat siguro sa 100 na Grab driver, dalawa rin medyo matitigas ang ulo. Yung 98, matitino kasi sila. Parati sila good morning, good afternoon, good evening. Ganun. Talagang train sila naggumalang sa pasahero. Yung mga jeepney driver naman, hindi ko nila lahat. Minsan magpapara sa gitna ng daan. Tama ba yun? Minsan, pag wala kang barya, minsan maninigaw pa sila. Kung talaga wala ka naman barya, minsan ang mga babayan ko, 50 pesos, wala pa silang panukle. Huwag naman 1,000 ibibigay nyo, ang pamasahe lang 13 pesos. Hindi naman maganda yun. Kaya mag-prepare din tayo ng mga barya para walang problema, mga babayan ko. Sa jeepney driver again, kay Mr. Palisan, magtanda ka na. Paano kakain ng pamilya mo? Shoutout muna tayo Hindi pala ako magsha-shoutout. Nasa kabilang bahay yung listahan ko. Shoutout na lang, sino ba? Shoutout ko yung taga-Tagig, Makati, si Oxy. Oxy, kumusta ka na? Taga-Caloocan, si Ate Ruby, alam ko Mga taga-Hong Kong, taga-Macau. Yung taga-Hong Kong, alam niyo na kung sino kayo Yung mga taga-Saudi, taga-Taiwan, baka magalit si Rizal, taga-Bahrain, Middle East. Sino pa ba? Taga-Amerika, taga-Australia, Africa, Yugoslavia, taga-Ukraine, mga kababayan ko, taga-Russia. Shoutout ko lahat kasi nandun sa kabilang bahay. Hindi ko na makukuha mga kababayan ko Again, moral lesson dito. Kunyari, for example, ako jeepney driver
namamasada ako. May sumakay ng malaking mama na sobrang, sorry for the word, sobrang taba. Ako'y mananahimik na lang. Ayokong ipahiya yung pasahero ko dahil kasi imbis na magiging shaman yung pasahero ko sa kanan kaliwa, magiging waluhan lang. Ganun magiging tendency nun eh. So, tatahimik na lang ako. Ano ba yung 13 pesos na malulugi ka ng mga ilang minuto? O, di may mga sasakay naman dito eh. Ayaw kasi gamitin ng utak ibang mga driver eh. Ewan ko ba? Kaya moral lesson na kay Mr. Parisan na yan. Tsaka kay Mrs. Parisan na ang taas pa rin ng pride. Magsosorry lang, ayaw niyo pa magsorry. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Peace sa inyo lahat. Sana ba? Bye!